Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayo mga ka-anxiety ko dyan? Eto guys, yung may mga simptomas pa rin ba kayong nararamdaman kahit meron na kayong anxiety ng mahabang panahon? Yung iba guys, hindi na nakakaranas ng kahit na anong simptomas. Yung iba guys, kahit mahabang panahon na, ilang taon nang may anxiety, nagkakaroon pa rin sila ng mga simptomas na pabalik-balik or yung minsan mga light na simptomas na lang. Yung minsan, kung minsan naman yung iba, nagba-back to zero. Yung iba guys, yung mga dumaan sa gamutan ng mga may anxiety. Yung mga may anxiety at may depression na dumaan sa gamutan. Yung iba guys, nagkakaroon pa rin sila ng ibang simptomas. So, nagbavari na lang tayo guys doon sa kung paano mo dadalhin or ima-manage yung anxiety mo. Yung mga anxiety symptoms na nararamdaman mo sa yung physical ay depende na yan sa pagmamanage mo ng mga nararamdaman mo. Karamihan guys, sa tuwing mga na-stress tayo, na-pressure tayo, or hindi tayo komportable sa kung nasaan tayo, minsan nagkakaroon tayo ng pagbabalik doon sa simptomas ng anxiety. Because natitrigger siya, it's either natitrigger siya sa mga sa panahon, sa weather, sa pag-iba-iba ng weather. Yung iba guys natitrigger naman sa mga stress or sa mga pressures sa buhay na nararanasan nila. Karamihan guys sa atin, meron tayong mga simptomas na bago. Yung iba dati na nilang nararamdaman, bumabalik lang. Yung iba guys, may mga bagong simptomas. Minsan guys, nakakatakot kasi kung minsan hindi mo alam kung meron ka ng ibang sakit or meron kang malubhang sakit na matagal mo nang hindi na alam yung nararamdaman mo. Ngayon guys, ang pinaka-solusyon doon sa akin, sa aking karanasan, ang pinaka-naging solusyon ko is to go to a doctor, magpa-check up. Yun yung pinaka-first na naging solution ko para magkaroon ako ng kumpiyansa na wala kang ang ibang nararamdaman na sakit. Ang pangalawa nun guys is yung pagkakaroon ko ng focus doon sa talagang anxiety ngayon. So, hindi talaga ako nagda-doubt. Kasi pag may doubt ka, lalong nadadagdagan yung mga simptomas mo. Doon ko na, sa aking karanasan guys, doon ko nalaman na the more na nape-pressure ka doon sa isang simptomas na nararamdaman mo, the more na nagkakaroon ka ng panibagong simptomas sa katawan mo. So, karamihan guys, meron akong mga karanasan na halimbawa, pagka nagkaroon ako ng sakit sa balikat or lieg or sakit sa blurry eyes, pag nagbe-blurry eyes ako. Minsan nakakaranas din ako guys ng parang doubt na parang baka meron ngang ibang sakit, mga ganon. So, ang ginagawa ko guys is bumabalik pa rin ako doon sa basic na naramdaman ko dati. Na alam kong sa anxiety yon. So, ang ginagawa ko is minamanage ko siya na continuous pa rin yung mga daily activities ko. Kung minsan na merong parang weak ako na parang wala akong lakas na gawin yung isang activities ko during the day, nagre-rest ako and then bumabangon pa rin ako to continue yung activities ko during the day. So, ang nangyari kasi dito guys, pag meron kang anxiety, nagkakaroon ka ng doubt sa sarili mo na yung ibang mga physical symptoms na nararamdaman mo is connected siya sa ibang sakit. So, umiwas ako guys sa pagre-research. Nagre-research ako ng kung ano-anong mga sakit. Nanonood ako ng mga videos ng mga may mga sakit. Iniwasan ko na yung guys kasi the more na nakapokus ako doon, the more na nagkakaroon ako ng mga simptomas o the more na nararamdaman ko yung simptomas. Sa akin kasi guys, may mga taon noon na naging okay talaga ako, naging normal yung pakiramdam ko. Pero after a while, meron lumalabas ulit. So, yun yung nangyayari sa ibang mga may anxiety, guys. Na yung iba umokay, tapos bumabalik sila into square one. Or yung iba bumabalik, nakakaranas sila ng ibang mga simptomas, pero light na lang, na ma-manage na nila.
So, sa akin guys, yung technique ko is to go back doon sa kung ano yung ginawa ko dati for me to overcome yung nararamdaman o yung mga physical na nararamdaman. So, the best solution is yung kailangan i-acknowledge mo na meron ka talagang anxiety. Kasi kung hindi mo siya ina-acknowledge na meron kang anxiety, you think na meron kang ibang nararamdaman na sakit. So, nagpo-focus ka dun sa karamdamang may sakit ka, may malubhang sakit, gano'n. So, pag ina-acknowledge mo na meron ka talagang anxiety, then that's anxiety. Yung nararamdaman ko, anxiety lang to. So, may mga times na natitrigger yung mga physical symptoms natin because of yung mga daily na nararamdaman natin, na stress or nape-pressure tayo. So, that's okay kasi normal lang yun na nararamdaman ng isang may anxiety. So, do not focus doon sa malubhang sakit para hindi matrigger lalo yung nararamdaman natin. So, sa akin guys, sa aking karanasan, sa maraming pinagdaanan ko, sa mga physical symptoms na pinagdaanan ko, kung ano-anong pinuntahan ko, kung ano-anong check-up, kung ano-anong mga way na ginawa ko. Pero ang the best way talaga is to acknowledge na meron kang anxiety. And then from there, you can slowly recover from your own. Meron ka mang medicine or wala, you still can recover with your own strength kung gaano kalakas yung pagmamanage mo ng mga physical symptoms na nararamdaman mo. Yung iba daily, yung iba 24/7, yung mga nararamdaman nila. Yung iba bumabalik, after a few days okay na, and then after a day na naman, medyo meron na namang mga simptomas. So, it's up to you how you manage yung anxiety ninyo. So, yung strength, yung lakas ng loob ninyo, kung paano nyo ma-manage is very important for you to overcome yung mga physical symptoms ninyo. Mindset guys, importante yung mindset natin na ang anxiety is part of our life. And when you recover, be thankful. Pag meron ka pang nararamdaman, be thankful also because that makes you more stronger to overcome or to manage yung mga physical symptoms na nararamdaman ninyo. Anyways guys, I hope nakakapulot kayo ng aral sa aking mga video and I'll see you on my next video.